Hello guys, magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Engineer Warlo at nakabase ako ngayon dito sa Cambodia. At ngayong araw, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga requirements for securing a building permit. Pero bago ang lahat, gusto ko munang magpasalamat dun sa mga nag-follow ng ating Facebook page at nag-subscribe sa YouTube channel natin. At syempre dun sa mga nanood ng previous episode natin. And I also encourage you kung may gusto kayong malaman tungkol sa pagpapatayo ng structure or project, just comment down below at tingnan natin, pag-usapan natin kung ano nga bang pwede nating itulong dyan. So let's go back to the topic on the requirements on how to secure a building permit. But before we go there, kailangan nating malaman kung ano nga ba itong building permit na to at kung paano ito nakakatulong sa inyo as the owner of the project. Ayon sa National Building Code of the Philippines, Presidential Decree 1096, Section 301, Building Permits, no person, firm, or corporation including any agency or instrumentality of the government shall erect, construct, alter, repair, move, convert, or demolish any building or structure or cause the same to be done without first obtaining a building permit therefore from the building official assigned in the place where the subject building is located or the building work is to be done. So paano naman ito makakatulong sa atin before we proceed to the project? Nakakatulong ito especially for you as the owner of the project kasi ini-ensure nito that your structure or your building is properly designed by the professionals at pasok siya sa minimum standard ng Philippine codes. Like for example, the National Structural Code of the Philippines na siyang basis ng mga civil engineers natin, no? For the calculations and design of the structural aspect of your project. At of course, nandyan din yung Fire Code of the Philippines and Accessibility Law. Ito naman ang mga requirements for securing a building permit. So, may mga additionals lang or may mga hindi kailangan depende sa province, municipality, or city na kung saan ka mag-a-apply. So, una, kailangan muna nating i-prepare yung mga application forms. First, 5 copies of building permit forms, kailangan po ay notarize ang forms na to. Sa ibang municipalities, 4 copies lang ang kailangan nila. So, depende talaga sa area kung saan ka mag-a-apply. Pangalawa is another 5 copies of civil structural permit. Another one is 5 copies of electrical permit. And another 5 copies of plumbing or sanitary permit. 5 copies of mechanical permit. 5 copies of electronics permit kung may electronics component yung bahay mo or your structure mo. And 5 copies of fencing permit. So, depende talaga yan sa area na pag-a-applyan mo kasi yung ibang municipality, hindi na sila naghahanap ng fencing permit kasi nakasaad na yan doon sa plano ng bahay at sometimes they are not requiring this one. Tapos, yung electronics, minsan hindi na rin to kailangan. Ang isa pang requirements na kailangan nating i-prepare is 5 sets of building plan and specifications. So ito po, i-prepare po yan ng mga professionals na gumawa ng plano at dapat po every page po ng plano na i-provide po nila is signed and sealed po ng pangalan nila. Tapos, you as the owner of the project, kailangan mo ding pumirma at every page of the building plan. Pati na rin po sa specifications. Kailangan signed and sealed po yan. Kung specification po yan ng structural, si civil engineer, kailangan po niya pumirma at silyohan yung specifications. Kung sa architectural specifications naman, si architect kailangan niyang pumirma at silyohan yung specifications. And of course, you as the owner, kailangan mo ding pumirma. We should not be worrying too much regarding this requirement. Kasi yung mga professionals natin, alam na nila yung dapat nilang i-provide kasi alam nila na kailangan mo mag-apply for the building permit. Another one is 5 copies of cost and estimates including the bill of quantities. So, pag sa structural aspect, si engineer, ipro-provide niya po yan. Yung lahat ng materialis na gagamitin sa bahay nyo, sand, gravel, cement, yung mga bakal, itemize na po yan doon sa cost and estimate. Nakalagay po yung quantity at unit price, including the bill of quantities. So, yung total structural aspect cost po ay nakalagay na din doon. So, kailangan din po yan, may pirma yung engineer natin dyan. Kung sa structural naman, may mga breakdown din yan si architect
Tapos ilalagay niya yung quantity, yung unit price, ganun din. Magsasign din siya doon sa architectural cost and estimate. Ang isa pang requirement na kailangan mong i-prepare is 3 copies of structural analysis. Itong requirement na to ay para lamang doon sa mga 2 stories and above. So kung ang bahay mo ay bungalow or 1 story lang, hindi ka required na magpasa nito. At kung nagkataon man na yung project mo is 2 stories and above, yung si professional engineer, i-prepare po niya yan at ibibigay niya yan sa inyo. Tapos, pipirmahan mo rin, sisilyaduhan niya po yan. Ito naman ay ma-verify nila doon sa plano na ipapasa mo. And another requirement is 3 photocopies of PRC license and PTR ng mga professionals na nag-sign or gumawa ng plano ng project mo. Kasi hindi yan sila valid na pumirma kung hindi sila licensed. So this is a professional advice to us. Kung magpapagawa ka ng plano ng bahay mo, kailangan huwag kang pumunta doon sa hindi lisensyado. Maganda rin na i-check natin yung PTR nila o yung PRC license nila kung expired na o hindi pa. Kasi kung expired na yan, hindi valid ang pirma nila doon sa building plan na pinirmahan nila, pati doon sa mga other requirements na kailangan mong i-provide. Kailangan muna nilang mag-renew. Another requirement, napakarami po, no? Well, this requirement is for the proof of ownership. Ito po yung requirements kung ikaw yung mismong registered na owner ng lot na pagtatayuan mo ng project mo. Certified true copy of the original certificate of title or OCT at transfer certificate of title TCT or certified true copy of tax declaration. Any of these 3 is valid po. But I would advise na kung meron ka nitong tatlo, ipa-certified copy mo na lahat, baka magamit mo rin sa future transactions mo. At kung ikaw naman ay hindi registered owner of the lot na pagtatayuan mo ng project, the same requirements lang pero may additional siyang requirements. Kailangan mong mag-provide ng duly notarized copy of the contract lease. Ito ay kung nangungupahan ka. Kung nabili mo naman ang lupa pero hindi pa na-transfer sa pangalan mo, kailangan mong mag-provide ng duly notarized copy of absolute sale. At kung ikaw naman ay friend or kamag-anak lang at ikaw ang magpa-process ng building permit, ay kailangan mo mag-provide ng notarized authorization letter. So kagaya ng sinabi ko kanina, depende ang requirements sa area natin. May mga munisipyo na nagre-require ng zoning permit at barangay construction clearance. Ang magandang gawin mo, para sigurado, pumunta ka na sa office of the building officials or doon sa engineering office sa munisipyo ninyo para mag-inquire ka na ng complete requirements, complete list of requirements para sa application ng building permit. Yan ang pinakamabisa at pinakamainam na paraan or your first step na dapat mong gawin para sigurado ang proseso. So yun lang po ang mga requirements for securing a building permit. At kung nakatulong man po ako sa inyo ay pa-follow naman po at paki-like ang page natin at pa-subscribe na rin sa YouTube channel natin. Ilalagay ko na lang po ang link sa description. Maraming salamat po. God bless.